Hi guys, what's up? Meron lang tayong quick vlog tungkol sa mga fake na e-travel websites. Mag-ingat po tayo kung ayaw nyong mawalan ng pera. Meron akong nakausap na nawalan siya ng 3,800 dahil sa maling pag-visit ng mga scam website. Kung di ka familiar, ang e-travel ay arrival and departure requirement kapag magta-travel ka sa Philippines. Madaming research ang ginawa ko, kaya nakahanap ako ng 4 na website na dapat nyong iwasan. So, simulan na natin. phrequirements.com. You might think na, oh, this is a travel requirements sa Philippines kapag papasok ka or if you're arriving in Philippines. Let me just show you. I'm not promoting this website, okay? Singapore. So, this is the scary part, no? You are giving your information. So, you will notice, dito sa baba, they already show na merong bayad to. Ito yung pag-accept ng Visa, payment, MasterCard, American Express, and so on. Anyway, if you notice, wala silang contact page. Usually sa website, di ba, merong contact us. In case na gusto mo ng refund, click natin tong about us. So, ito pala yung may-ari. Universal Innovation since 2014. They are under Europe and United States. I'm not sure kung totoo man to o hindi, pero it can be anyone. Yeah, so that's the first website. Okay, next naman is philippines-healthpass.com. Okay, so pero at least ito merong steps, no? So step 1, gagawa ka ng application, and then again, meron ng bayad ulit. Confirm payment. So di ba nga yung e-travel is dapat libre yan? Ayan, no, ginamit pa nila yung word na e-travel. Click natin yung apply ulit. Parang, nakita nyo, pareho lang yung ginamit nila. Nag-iba lang yung kulay. Delikado to guys, no? Kung ibibigay nyo information nyo sa website na to. Magagamit nila yan for their data. And also, yung credit card, again, ayan, no? They are accepting this payment. Alright. So, that's the second one. Tignan natin yung pangatlo. So, itong Philippines Visa. Medyo tricky yung ginawa nila. It looks safe dahil hindi naman sila naniningil dito. It's just more into information. Okay. Mapapansin nyo to, may nakalagay na e-travel. So, click natin to. So, ayan yung information. They are telling you to apply for e-travel. Ayan. Sa baba at saka sa taas. So, pag click nyo to, na-direct na naman tayo sa another template na ginawa nung kanina, philippinestraveler.com. Ayan yung isa pang website na you have to avoid kasi nga may bayad. So, halos again guys, no, pareho na naman sila ng template. Ito, Philippine Health Pass. Ito, philippintravelers.com. Be extra careful dahil meron akong ibang nakausap at nagbayad sila. Unfortunately, hindi na mababawi yun. Pumunta lang lagi sa tamang website which is etravel.gov.ph. Meron din akong nakitang website na hindi siya under ng eTravel but they are legit. etravelpass.ph. So, iba na namang website to. But if i-click niyo yung apply online nila, ito, it directs you sa tamang website sa etravel.gov.ph. So, I would consider na safe yung etravelpass.ph. So guys, ito nga yung mga websites na iti-take note nyo. At kung meron kayong mga kakilala na hindi sanay sa e-travel, you can share this video. Gumamit ng eGovPH app kung gusto nyong mag-register sa e-travel. Pumunta lamang sa tamang website na etravel.gov.ph. Ingatan nyo yung information nyo and yung pera. Imagine nyo isang mali lang na ibigay nyo na yung buong information nyo kasama ng bank details. And syempre, hindi nyo na mare-refund yung pera na ginastos nyo. Yun lang guys, maraming salamat. Kung nandito ka pa rin, please subscribe and see you in my next video.